Sumati po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahweh. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig na po, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Yahweh sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Yahweh. Ngayon po ay July 22, 2025 at ganap na pong alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon din po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Dito po sa Facebook Live. At muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa, loobin po ni Abay Yahweh ang pagbubukas ng pangunawa sa lahat ng ating pinagpangaral. Ang ating pupaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. Nung ating tinatalakay, hinggil po doon sa unang 1:5, 2 hanggang 3. Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Minsan pa nating pasalamatan, purihin, dakilain si Abay Yahweh sa pagkakataon ito, sa araw na ito, sa ating pong ito. At patuloy pa niya tayong pinagkakalooban ng buhay, isang buhay na mahalaga. Yun hong ganda kasi ng buhay ay hindi nakikita ng marami na bakit ba tayo ay may buhay pa sa mga oras at sandaling ito, lalong-lalo na dun sa mga kapatid natin sa kapulungan. Meron kasi tayong dapat sundin na hindi nga lamang talaga nakikita pa. Loobin nawa ni Abay Yahweh na maipaunawa itong bagay nito, kasi alam naman natin na ang buong sanlibutan ito nakahilig na sa kasamaan. So ibig sabihin, yung pong paggawa o yung pagsunod ng kautusan ay tangi lamang yan ibinibigay o dapat doon sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga anak. Kasi kung yung buong sanlibutan hindi na nakasusunod sa kanya, sa kapulungan, ganun din po ba? Sana naman hindi. Kaya yung buhay na ibinabahagi sa atin, mahalaga yan para sa atin. Kung sa iba, ni magpasalamat man lamang ay hindi magawa, dahil sobrang abala nila sa buhay na ito. Ang tao kasi ng sanlibutan, abalang-abala sa buhay na ito. Kaya hindi na nakita nila yung ganda ng ibinabahagi ni Abay Yahweh. Hindi nila nakikita yung maganda pala ang buhay na ibinabahagi niya, na gusto pa, ibigay pa yung buhay na wala hanggan. Kaya nga lamang, siyempre, tao ng sanlibutan, kaya hindi nakikita. Loobin po ni Abay Yahweh na itong ating paksa sa ikalawang bahagi. Magbukas siya, magdilat ng mga mata at magbukas ng mga tainga. Kaya nga mahalaga rin na meron tayong pandinig. Mahalaga din na tayo meron mata. At magamit yung mata at saka yung ating tenga. Kasi marami ng bingi at marami ng bulag. So, loobin ni Abay Yahweh.
na hindi lamang sa hapong ito. Kaya ang pasasalamat natin, yung buhay na ibinahagi niya sa atin sa tuwi-tuwi na araw-araw ay bagang pananawa natin yung utos niya. Kasi ang liwa-liwanag ng paksa natin, meron siyang utos eh. Meron siyang utos na dapat sundin. No? At yun daw kanyang utos, hindi naman mabigat. Bakit hindi nasusunod yung utos niya? Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Makar, Sister Vivian Bando Humana, Brad Jesse Juarez, Sister Lori Calderon, Sister Vivian Bandoho, Brad Wilfred Bedes, at sa kanyang mga magulang, si Brad Pedro at saka si Sis Dominga, Joel Suela, Shirley Radarisa, Carlo Roll, Brad Edmundo Umali, Sister Lolita Porsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad San Rotoni, Melchor Pasis, Lisa Indinibli Corsiga, Lori Calderon, Troy Corsiga, Fortunato Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, alas 4:30 na po yung ating oras. So, tuloy na po tayo at sige hot, sisilip-silip ako doon sa ating mga kapatid na hindi ko pa nababasa yung kanilang mga pangalan. Shirley Bandoho Abrera. Yan. So, ulitin ko yung paksa natin. Ang paksa natin, unang Juan 5:2-3. Ito ang palatandaan ng iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos, tinutupad ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, talagang may utos eh. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap ang kanyang mga utos. Pero bakit hindi nasusunod? Ano ang dahilan? Ang isang napakalaking dahilan ho kasi kaya hindi natutupad yung kanyang mga utos. Maging sa Israel noong unang panahon sa lumang tipan. Wala ho yung espiritu na nasabi ko na rin naman kahapon. Base ho dito sa para mas mabigyan pa ho ng pansin. Sabi ho dito sa mga taga-Israel, sa 36:16, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain. Pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan, kaya ang pamumuhay nila ay kasuklam sa akin. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinos ko sa kanilang aking matinding pot. Itinapon ko sila at pinangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong pinapunta nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan. Yung palang banal na pangalan niya, napakahalaga eh.
Banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako si Yahweh. Kung maipakita ko sa kanila na ako ay banal, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mantya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso, gagawin kong pusong masunurin. Sino ang gagawa ko nun? Si Abayawa. Ano sabi niya? Aalisin ko rin ang naging mantya ninyo bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso, gagawin kong pusong masunurin. 27. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So maliwanag na kaya pala hindi masunod yung utos niya na pakagaan, madali, wala ho yung banal na espiritu. So tingnan niyo yung kabutihan ni Abayawa. No? Ang kabutihan niya ay, sabi niya, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So siya pa yung magbibigay. No? So napakabuti ni Abayawa. Ito yung mga hindi ho nakikita ng napakaraming tao. Tingnan ninyo ang mga relihiyon. Lahat ng relihiyon, wala ho yung banal na espiritu. Ikaw ba, bilang halimbawa, isa kang Katoliko, bawal na bawal ni Abayawa yung Diyos-Diyosan. Kaya nakita niyo yung binasa ko sa Ezekiel na sa Diyos-Diyosan yan. Di ba? Pero ipinagtatanggol pa ng Katolisismo yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero bawal kay Abayawa. Bakit hindi masunod? Wala ho yung banal na espiritu sa Katoliko at sa lahat ng reliyon. Halimbawa, sinabi doon sa Gawa 7 na si Abayawa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Pero tingnan niyo, bakit hindi nasusunod ng maraming tao? Wala ho kasi yung banal na espiritu na nagtuturo na hindi ako tumatahan dyan. Bakit kayo gawa ng gawa ng mga templo, katedral, mosque? Bakit kayo gumagawa? Hindi naman ako tumatahan dyan. Wala yung banal na espiritu. Sana maipaunawa sa atin at sana naintindihan natin. Kaya pala hindi masunod ng tao yung magaang utos, yung madaling utos dahil wala yung banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, kinakailangan talaga tumira. Hindi po pwedeng bilang isa kang nasa kapulungan, dapat meron ka. Kasi kung wala kang banal na espiritu, paano masusunod yung kalooban niya? Paano masusunod yung utos niyang ano sabi niya? Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Di ba? Bakit hindi nga masunod? Hindi naman pala napakahirap ng kanyang utos. Yung pag-ibig sa kanya na buong puso, mahirap? Mahirap. Bakit to? Pagka wala ho yung banal na espiritu na ibinibigay. Kasi, tingnan niyo yan, sabi niya, bibigyan, sabi niya doon sa mga sa Israel, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Siya pagbibigay. So, ibig sabihin, dapat pala talaga na merong banal na espiritu, yung mga mananampalataya, yung mga banal, yung mga tinawag. Unang Juan 3:24, sino mang tumutupad sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya.
Ganito natin malalaman na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Pag walang banal na Espiritu, di ba, let's say sabihin natin sa kapulungan. Pag wala yung banal na Espiritu, nasa kapulungan ka lang, pero hindi mo masusunod yung sinasabi niya. Yung magana, yung madali, hindi masusunod. Anong dahilan? Dahil sa laman. Dahil sa laman. Kasi kung meron kang banal na Espiritu, madali kung meron. Di ba? Sabi nga niya dun sa 14, 16 ng 1. Hilingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad nung panahon na siya ay nakitulad sa tao. Ang tagapagtanggol ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Bakit? Sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala niya. Ngunit, nakikilala niyo siya. Sabi niya sa mga alagad. Bakit? Sapagkat siya'y nananatili sa inyo at sa inyo. O hindi dapat talaga meron palang banal na Espiritu sa isang mananampalataya doon sa isang tinawag. Hindi po pwedeng wala. Pwedeng, alam naman natin, pwede bang i-take yung pananampalataya? Pwede edi kayo rin yung magdudusa nun, sa inyo rin babalik yan. Pwedeng sabi nga para lang masabi na ikaw ay mananampalataya, nakatulad din ang ginagawa ng reliyon. Iba yung nangyari kay Ananias at kay Sapphira nung magsinungaling sila sa banal na Espiritu. Sabi niya, hindi naman kayo sa tao nagsinungaling sa banal na Espiritu. Ano ba ang ginawan doon? Di ba kamatayan? Kasi kung magpipretend ka na meron kang banal na Espiritu, makakatulad ka lamang ng mag-asawa. Yung pretending ka na ikaw ay sumasampalataya, sumusunod ka, makikita at makikita, hindi po pwedeng hindi. Makapagsisinungaling tayo sa ating kaibigan, magulang, asawa, anak. Pero kaya hindi mo Hindi tayo makapagsisinungaling. Kaya kung nagpipretend ka lamang na ikaw ay nasa kapulungan, mahirap po yan. Hindi ba? So, nung mangyari kung natatandaan nyo, pag binalikan natin yung mga gawa, di ba, yan yung pagbuhos ng banal na Espiritu, di ba? Naandyan na, kinutya sila, lasing yung mga yan. Tapos, nung nangaral na si Pedro, sabi niya, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol na nagsalita ng malakas. Sa 2 ito ng gawa, 2:14, mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang taong ito, gaya ng palagay niyo, 9:00 pa lang ng umaga ngayon. Ang nakikita niyo katuparan ng pinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Hindi sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ko ng mga kababalagan sa langit, mga himala sa lupa. Dugo at apoy, makapal na usok, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Ito ay nangyari na noong 70 Mga Israelita, pakinggan ninyo. Ito, si Yahweh siya na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng himala, mga kababalaghan at mga palarandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat ang lahat ng ito naganap sa kalagitnaan niyo. Ang Yahweh siya na ito ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos na mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama.
Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin ito, gaya ng sinasabi ni David tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako natitinan, sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito'y natuwa ang puso ko, at ang mga salita ko'y napuno ng galak, at ang katawan ko'y nanatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko, hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hayang iyong daigdig ng patay, yung Hades. Hindi mo hayang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay, dahil ikaw ay kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalangan. Mga kapatid, sabi niya, katiyakan, sinasabi ko sa inyo na ang mga ninuno natin si David ay namatay at inilibing, at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya, isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa may nakita ng David ng muling pagkabuhay ni Kristo at binayag niya sa kanyang sasabihin. Nang kanyang sabihin, hindi siya babayan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ang pagkabulok ng kanyang katawan. Ang Yahweh na ito'y muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayari. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuho sa amin tulad ng inyong nakikita at narinig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo sa kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Yahweh na ipinakunin sa krus ay siyang ginawa ng Diyos ng Panginoon Kristo. Nabagbagan ang kalooban ng marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahweh upang kayo patawad, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak, sa mga Israelita, at sa lahat ng malayo, sa bawat, yung malayo dito yung mga intil. Bawat taong tawagin ng ating Panginoong Diyos. Ano nangyari dito nung ibuhos yung banal na Espiritu? 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ito yung naging bunga nung ang Espiritu ay ibinuhos sa kanila. Kasi hindi kayang gawin ng isang nasa laman ni yung ari-arian mo, ari-arian ni kapatid, ari-arian ng isang kapatid, ari-arian ng isang kapatid. Pagsama-samahin at hindi mo ituturing na iyo, kundi itinuturing na para sa lahat. 45. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo, nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at masaya at may malinis na kalooban, at nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Ang bawat araw ay dinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naligtas. Dito lang, ipinakikita dito na kung paanong ibinuhos yung Espiritu, ng banal na Espiritu, nung panahon na yon. Pero yung kanilang mga ari-arian, itinuring na para sa lahat. Kaya ba ng laman yon? Hindi kaya ng laman yun. Yung pag-aari ko, pag-aari ni kapatid, pag-aari ni kapatid, pag-aari ng isang kapatid, nilagay sa paanan ng mga apostol, at nagsama-sama sila. Pwede ba? Hindi kayang gawin ng isang nasa laman yan. Ngayon nga lang mapupunan nyo. Hindi mo pwedeng hindi ninyo mapupunan yung bagay na yan. Kasi nga, kung ikaw ay nasa laman, bakit Brad, pag-aari ko ito. Diba? Kaya nung ibuhos yung banal na Espiritu na yun, nakikita nyo, ito pala yung mga nangyari nung panahon na yun. Ano? Yung mga bagay, sabi doon, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo, nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Minsan nga, kinatatamaran nga yung pagtitipon Ngayon ba? Kinatatamaran yung pagtitipon, minsan na lang. Let's say, halimbawa, araw-araw tayo nagtitipon. Pero merong ilan
Minsan sa loob halimbawa ng isang linggo. O yung iba naman, makaraan ng isang buwan, sa susunod na buwan na uli. Hindi kayang gawin kasi yun ng isang nasa laman yung ginagawa natin araw-araw. Yung ginagawa nating pangaral, hindi kayang gawin ng isang nasa laman. Tingnan ninyo reliyon, 2 beses sa loob ng isang linggo, 1 beses sa loob ng isang linggo. Hindi kaya eh. Hindi kayang gawin ng isang nasa laman yung ginawa nung unang siglo. Araw-araw, nagkakatipon sila. Ipinamahagi yung bawat kailangan ng bawat isa. Yun yung merong banal na espiritu. So, doon pa lang makikita na natin yung sarili natin. Nangyari ba sa atin yung nangyari nung unang siglo? Nagkaroon ba tayo ng ganong kagalakan, ganong kasipan? Nangyari ba sa atin? Kung hindi, saan lang ibig sabihin nun? Wala yung banal na espiritu na nagtuturo. Di ba? Wala. Tingnan niyo yung magkasawa. Palibasa, walang banal na espiritu, yung pagiging makasarili, sakin. Yun eh. Yun yung halimbawa na ang banal na espiritu ay wala sa isang tao. Pero mo yung manahan sa iyo magpakailanman yung banal na espiritu. Yung pala dapat, mananahan magpakailanman. Hindi katulad ng reliyon, pagka gusto nila yung banal na espiritu, come Holy Spirit. Aawit sila, come Holy Spirit, I need you, come Holy Spirit. Doon pa lamang nila inaanyayahan. Tsaka bakit inaanyayahan? Yan, ibinibigay yan. Di ba? Ano sabi ko dito sa 8:11 ng Roma? Kung naninirahan sa inyo ang espiritu niya na muling bumuhay kay Yahweh mula sa kamatayan, siya na muling bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ay magbibigay rin ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na naninirahan sa inyo. So, hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka o katakataka na yung magaang utos, hindi masunod dahil wala yung banal na espiritu. 20,000 nakikinig, nanonood. Nakinig lang, nanood lang. Pero yung sumunod sa kalooban niya, ilan? Doon sa 20,000, 30,000, ilan ang sumunod doon? Di ba? Kaya nga sinasabi natin, bakit? Ba't ganon? Pero tingnan ninyo, pagdating doon sa panglaman, abala ang maraming tao doon sa mga bagay na panglaman. Walang inip yan. Walang inip. Bakit? Nasa laman kasi. Di ba? Ay dito, subukan ninyo. Meron ngayon makikinig, bukas hindi. Sa susunod na uli. Sa susunod na linggo. Bakit? Mas abala ang tao sa paggawa sa laman dahil wala nga yung banal na espiritu. Napakaliwanag ng comparison natin. Lahat ng reliyon, walang banal na espiritu. Kaya hindi sila makasunod. Kasi maliwanag, letra por letra na nga yung nasa Ezekiel. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso, gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yun pala. So kung hindi magbibigay si Abayhawa ng banal na espiritu, talagang hindi mo nga pala masusunod ang kalooban niya.
Hindi mo pala talaga masusunod. Kahit na sabihin mong ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, hindi mo talaga pala siya maiibig. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo pala talaga magagawa yan. Maliban na lamang na yung banal na espiritu ay sumayo o bigyan ka. Vladimir Mali, yan ang ginaya ni Kibuloy, ipinagbenta lahat ng property ng mga membro niya. Yung napagbentahan, ibinigay kay Kibbs at doon na sila nanirahan sa Tamayong. At doon naganap ang mga naging kaso niya, kaya siya napakulong ngayon, palibasa ay walang banal na espiritu. Kaya yung comparison natin, reliyon. Bakit hindi ako nagsasawa na ikumpara ang reliyon sa kapulungan? Para makita natin kung anong pagkakaiba ng reliyon at saka sa kapulungan. Walang naging aral ang kapulungan na naging aral ng mga reliyon. Bakit? Anong dahilan? Kasi ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin ng totoo, ng tama. Wala tayong naging aral na katulad ng aral nila. Nagpayaman, bumili ng mga ekta-ektaryang lupa, patayuan ng mga simbahan. Wala tayong naging aral. Di ba? Yung mga aral na gagawa ng pera, wala tayong naging aral na ganyan. Bakit? Si Abayawa ang nagtuturo. Di ba? Kaya sinasabi niya, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu, dapat pala talagang naninirahan yan. Ano sabi ni Pablo? Sa pangalawang Timoteo 1:14, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa tulong ng banal na Espiritong nananahan sa atin. So ngayon, masusukat na natin yung ating sarili kung meron tayong banal na Espiritu. Alam ito ng mga kapatid na merong banal na Espiritu. Ito ang aking sinasabi na ito, alam nila. Walang hindi nakaalam. Bakit? Naranasan kasi nila eh. Yung sinasabi ko, naranasan nila. Yung hindi nakaranas nung banal na Espiritu, yun ang mabigat. Kaya nga hindi ibig sabihin na kung nasa kapulungan ka, maliligtas ka agad sa kasalanan. Hindi eh. Paano kang hindi magkakasala kung hindi mo nasusunod yung kalooban niya? Kaya ka lang pala naman makakasunod sa kanyang kalooban dahil nagbigay siya ng banal na Espiritu. Ulitin ko, para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Tignan nyo ito'y nasa 36:27. Ano nyo yan? Markahan nyo yan. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kung hindi siya nagbigay, o di hindi yung masusunod. Hindi yung masusunod yung utos niya. Kasi wala yung banal na Espiritu eh. Paano yun? Merong nakita akong tanong dito. Jobel Isabella, may espiritu din po ba si Pacquiao? Namimigay ng balato. Meron siyang espiritu. Hindi nga lang banal na espiritu. Espiritu ng sanlibutan. Anak kay Pacquiao. Hindi banal na espiritu. Kasi walang ganyan. Ang banal na espiritu ay nagtuturo sa kabanalan kung paano tayo maging banal. Pero kung ikaw, makamundo ka, makalaman ka, di espiritu ng sanlibutan na nasa iyo. Basta ang pananaw mo ay narito sa buhay na ito. Abala ka sa paghahanap buhay, abala ka sa negosyo, abala ka sa buhay na ito, nasa laman ka. Pagka ikaw naman ay naging abala sa spiritual,
O di meron kang banal na espiritu. Yun yun. Hindi ba? Ayan, siguro naman ho, loben ho ni Abayawa. At pagkalulobin ni Abayawa, ituloy po natin. Ang dami hong gampanin ng banal na espiritu sa bawat isa atin. Oh, siya yung nag-uutos, siya yung, sabi nga ho, siya yung nagiging katuwang. Diba, doon sa 14:17 ng Juan, ang katulong ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala man siya, ngunit kilala mo siya. Anong dahilan? Dahil nananatili siya sa iyo at mananatili sa iyo. Sino ba yung banal na espiritu? Hindi pa si Abayawa. Kaya marami, hindi kilala siya, hindi kilala si Abayawa. Ang Diyos ay espiritu. Di ba? So yun po, lobin po ni Abayawa. Bukas ituloy po natin yung ating ikalo. Brad Wilfredo Velez, tama po bro Eman. Una sa lahat, hindi po kilala ni Pacquiao si Abayawa. Yun eh. Paano magkakaroon ng banal na espiritu si Pacquiao? Hindi naman niya kilala si Abayawa. Ibang Diyos ang kilala niya. Pero nyo, sa yaman ni Pacquiao, kung yan ay merong banal na espiritu, ang dami ng ano yan, ang dami ng nangyari yan, ang dami ng natulungan, ang dami. Kaya lang wala nga ako pansarili. Andun yung kasakiman, andun yung pagiging tanyag. Tsaka hindi niya kayang bitawan mo yan. Yung kanyang pagiging tanyag sa larangan ng boxing, hindi niya kayang bitawan mo yan. Ayun po, mga kapatid, loobin po loobin po ni Abayawa na maipaunawa. Tatandaan ho natin, meron na ba tayong nasunod doon sa kanyang utos? Di ba? Kasi kung yung pala, hindi tayo nakasunod, wala yung banal na espiritu. Pero kung nasa atin yung banal na espiritu, yung mga bagay na hindi natin ginagawa nung tayo nasa laman, ay nagagawa natin, bukal sa kalooban natin. Bukal sa loob. Wala yung iniisip na kung ano-ano na negatibo. Tumutulong sa kapatid. Di ba? Yun. Yun. Kaya yung nangyari doon sa mga gawa, yung kanilang mga ari-arian, binigay doon sa panan ng mga apostol, pinamahagi sa mga pangailangan ng panahon na yun. Hindi naman natin iminumungkahay na yung inyong mga ari-arian ay ipagbili. Hindi natin kailangan yan. Nangyari lang yan noong unang siglo. Hindi iminumungkahay na, mga kapatid, tularan natin. Hindi gano'n. Wala akong gano'n. Ginawa lang natin halimbawa yung nangyari noong unang siglo noong ibuhos yung banal na espiritu. Na nung una hindi pa nga ho ibinibigay yan Kaya nga noon, mutyang-mutya yan. Pagka ikaw binigyan, napakapalad mo. Di ba? So yun magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. At sino pa ba ang ayan, Sister Dominga Gunakaw Bedes. Nanonood ho. Cecil Manyoso, Noli Tungkuwa, Jen L. Juarez, Sister Maria Victoria, Rosly Bandojo, Jan Mercor Siga, Brad Ezekiel Umali, Gawal Jeloy Preach,
Brad Fernando Prunego Abellera. Ladnel Lumali. Vivian Bando Humana, si Kibuloy ang modern na sapera. Siya. Hindi lamang si Kibuloy. Lahat ng reliyon. Magkakabanal na espiritu ba ang nangbubugbog ng kapwa para yumaman kahit ipamigay? Wala ho, biro mo, nangbubugbog ka, sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tsaka yung pamimigay ng pera, ng pera, ano lang yan palabas lang mo yan. Pakitang tao lang yan. Nakita naman natin yung mga namimigay ng pera, na may camera, lahat yan. Yan ang bunga ng reliyon Yan ang turo ng mga reliyon. Na yung kanilang sinasabi nilang mabubuting gawa ay makita ng maraming tao. So, paano nagkaroon ka ng banal na espiritu dyan? Wala. Ang turo ng banal na espiritu, kung ikaw ay tutulong o kung ikaw ay magbibigay, huwag malaman. Huwag malaman ng pinakamalapit mong kaibigan. Yung sinasabing yung ibinigay ni kaliwa, huwag na malaman ni kanan o vice versa. Yun ang turo ng banal na espiritu. Sa laman, pagka tayo ay katulad yan, magpo-post ka pagkatapos namimigay ka, i-video mo pa, sa laman yan. Ang banal na espiritu, pagka magbibigay ka, huwag mo nang patanugin yung trompeta. Diba? Kung maglilimos ka, kung mananalangin ka, pumasok ka sa silid, doon ka manalangin. Yung mga nanalangin na patayo, yan yung salaman. Dalawa lang naman walang in between. Kung ikaw ay mayroong espiritu, wala ka sa laman. Kung ikaw ay nasa laman, wala kang banal na espiritu. Dalawa lang. Walang tatlo. Yun Sister Cristina Juarez. Teka. Sister Maria Victoria, ask ko lang po bro, masama ba ang mangarap kahit anong pangarap? Salamat po bro. Hindi naman kasi minsan normal na sa tao yan mangarap. Pero alam niyo ba ang pinakamaganda? Yung sinabi niya dun sa Mateo. Yung hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran at lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Dahil lahat ng pangangailangan nauna doon. Pero sabi niya, hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. Kasi kahit na anong pangarap natin, kahit na ano yung pangarapin natin sa ating buhay, at hindi naman kalooban ni Abayaw, wala rin Wala rin. Sinong tao ang hindi nangarap ng magagandang pangarap? Sa pamilya niya, sa kanyang anak, yung buhay nila. Sino? Wala naman. Kahit nga pagkasama-sama Di ba? Sabi nga niya, kung kayo nga, bagaman masama. Di ba? Nagbibigay ng mabubuting bagay, ako pa kaya? Sabi ni Bayawa. Yung masama nga, nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga anak. Wala namang nagbigay na humingi doon sa anak na sa ama ng tinapay, binigay niya ng ahas. Wala naman. Di ba? Yun nga lang, siyempre, laman yan minsan, lalo pagka may busy yung magulang, mas marami siyang gastusin sa labas kaysa doon sa kanyang anak. Sebastian Juarez, Brad Jesse Juarez. Saka sobrang yaman ni Pacman bro, ang paraan lang bumalik siya sa wala at sumunod siya kay Abay Hawa. Kasi mahirap talagang sumunod kay Hawa pag ganun kadami. Pero may hirapan. Sinabi na nga niya di ba? Mahirap sa isang taong mayaman na makapasok sa kanyang lahat. Alam niyo ba kung sino yung nagsalita doon?
Yun yung makapangyarihan eh. Si Abayawan na nakitulad lang sa tao. Pagkahirap-hirap na makapasok ang isang taong may kayamanan, mahirap po talaga. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Iibigin mo yung isa, susumpain mo yung isa. Inibig mo yung kayamanan mo, sinumpa mo yung isa. Ganun lang yun. Di ba? O kita ninyo, ano bang edad ngayon ni Pacquiao? 46 na, halimbawa. Mahaba-haba pa kung tutusin. Ano? Pero sa palagay nyo kaya, meron pa siyang, may kung ba siyang magretiro? Hindi. Walang tigil ho yan. Titigil yan pag kaya may napasama yung tama sa kanya o kaya nagkasakit. Yan, titigil yan. Pero sasabihin mo, yung likas ng laman, kahit ito bedridden na, marami yung tao, bedridden na, tuloy pa rin yung bisyo. Yan ho yung laman. Magkaiba talaga yung merong spirit. Pag meron kang espiritu, pinatigil ka ni Abayawa doon sa iyong mga bisyo, titigil ka. Hindi sa iyong sariling kagagawan yun. Akala nung marami, sariling kagagawan natin na kaya tayo napatigil ng bisyo. Hindi o. Si Abayawa may gawa mo. Ayan po, labing po ni Abayawa bukas. Tuloy po natin sa ating ikatlong bahagi. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong lalagay sa mundo ito. At ang pagpapala niya, pagpapalang pang-spiritual. Kasi yan yung tumatagal. Ang blessing kasi ng tao laging material, no? Sa atin, di ba? Ang blessing si Abayawa, kasi pag nasa atin si Abayawa, nasa atin na lahat. Sa tao kasi, pag nasa kanila yung pera, wala si Abayawa. Kasi yun lang nasa isip nila na pagpapala. Pera. Hindi si Abayawa. Pag si Abayawa ang naging blessing natin, lahat nasa atin na. Kung mahirap tayo ngayon dito, o tayo na yung pinakamayaman, walang sinabi si Pacquiao, walang sinabi lahat ng mayayaman. Pagka meron tayo, si Abayawa. Kasi yung nasa kanila, si Abayawa may-ari. Hindi ba? Muli, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. At sa lahat, higit 20,000. Nakakatuwa. Sa loob ng isang buwan ho yun, nakakatuwa ho. Na umabot tayo doon. Kaya lang, sabi nga, talagang si Abayawa pa rin ang gagawa kung sa 20,000 mahigit na yun, kung sino talaga yung pagkakalooban niya ng banal na espiritu. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli, sa magandang hapon po sa ating lahat.